eto na, excited na tayo. Kasi next month, live na live natin silang makikita mag-perform sa kanilang much-awaited concert sa Coca-Cola Arena. Oh, di ba? Next level. Please all welcome ang ating Kings of P-Pop, the one, the only, SB19! Tuloy-tuloy talaga ang pag-angat nyo. You are known worldwide. Napanood namin ang napakaganda nyong documentary sa Netflix. Grammys. Meron silang article about all of your songs. Ano ang mga challenges and responsibilities that come with it? Masasabi namin na challenge is being a creative. Kasi pag creative ka po, kailangan mo lang gawin. You have to innovate. Lalo sa digital age ngayon, parang sobrang available na yung mga resources and sobrang hirap na mag-create ng something na bago na talagang maiinggano yung mga tao. At the same time, syempre, since digital age, everyone can throw their opinions pagdating sa mga bagay-bagay na ginagawa mo. So, it's also your responsibility to balance everything out. Syempre, pag may nilabas ka, it might be controversial, something like that. Or as you try to innovate, nagiging double-edged sword din po siya na parang pwede kang mabatikos dahil sa ginagawa mong pag-innovate. Siguro yun yung pinakamahirap sa isang creative. Pero at the same time, masaya po kami kasi sa team namin, tutulungan kami para mailabas namin yung output na magiging masaya kami. At the same time, hindi siya against sa values namin as SB9. And it takes a lot of creative juice to come up with something na nilalabas nyo, guys. So, itong upcoming tour is called Simula at Wakas. So, para sa inyo, ano ba yung ending na kailangan nyong harapin? At meron bang mga bagong simula na pinaka-excited kayo sa era na ito? Siguro po yung ending ng hinarap namin or kailangan namin harapin, siguro yung pag-play safe or pagiging reactive masyado sa mga negative things around us. Kasi po, syempre, it affects us and yun nga po, yung sinimula naman namin, yung talagang bumalik bakit namin ginagawa ito, ano yung goal namin. And of course, we try to mas mag-take ng mga risks pa at huwag matakot. So yun po talaga yung pinakasinimulan at in-end namin for this Simula at Wakas era. Sobrang excited lang po kami na siguro i-express and i-perform yung lahat ng ginawa namin for this EP and of course for the tour, yung mga pinaghandaan namin for the past months at syempre para ma-meet ang buong 18 sa iba't ibang parte ng mundo. Bigger, better, and bolder na SB19 Tama, ang era na ito. No, sinimulan nyo ba to? Parang naging nostalgic ba? Na parang, parang ganito tayo nung nagsisimula eh. Yes po, madalas po talaga parang I think one of the biggest strengths ng grupo is you guys being humble despite all the awards, despite all the recognition, not just in the Philippines but the worldwide. You remain humble and I feel like nakikita yan, it's very genuine, kaya naman sobra din ang suporta, hindi lang ng mga dati nyo pang 18 fans, yung mga baguhan din na ngayon pa lang nadidiscover ang talento ng SB19. So, aside from that, gusto ko malaman ano yung sekreto kasi all out talaga sila. Todo support sa inyo, guys. Ano naman po talagang sikreto sa ginagawa po namin. Kasi, alam niyo, love comes in so many ways. And sa mga nare-receive namin na letters, sa mga messages nila, nababasa namin online, meron po silang iba't ibang reason kung bakit they want to support us. And isa lang po yung parang pinaka-common thing doon is that we were able to give them happiness. I feel like because we love what we were doing, we were able to share yung happiness sa tao. We were able to inspire them. So, iba't iba man yung reasons nila kung bakit nila kami minamahal. Pero merong common thing. I love it. Ganda, no? At ako, ito, like personally, favorite ko talaga. It's a beautiful masterpiece na every time napapakinggan ko, paulit-ulit on repeat sa playlist ko, awitin that reminds us to be more present. Diba? Kasi minsan, you can be so busy and preoccupied ka na sa hustle and bustle. Pero parang, wait, let's pump the brake. Let's stay in the moment. At ako kahit paulit-ulitin ko yung time, ang ganda niya talagang reminder for us to enjoy where we are right now. So ang tanong ko kung kayo, merong isang SB19 song na hindi nyo pagsasawaan, yung tipong kaya nyo pakinggan ng paulit-ulit, anong song yon at bakit?
Naku, kung mahirap po yan kasi hindi naman ito makakaila na may mga moments na especially pagka, yun nga po, pag nasa tours, sunod-sunod yung performances, hindi po makakawala yung factor na parang sometimes mauumay ka na paulit-ulit mo siyang ginagawa. Pero siguro po yung pinaka maganda sa ganung feeling is when you step on the stage, nawawala yun. Especially pag nakikita namin yung fans, yung 80, na they're looking forward to see the performances that we prepare for them. So parang kahit nasabihin namin na, grabe, uulitin ulit natin yung set natin for tonight. Pero once na makita namin sila sa stage, tapos everyone's very excited, everyone's happy, parang napapalitan yun ng excitement din sa amin. Mahirap siya na magsabi kung anong song yung hindi nakakasawa. Pero kasi I think yung experience talaga, yung hindi nakakasawa pag nakikita namin yung fans na yung love na pinapakita nila sa amin on and off cam, talagang yun yung hindi nakakasawa. Pero kung papipiliin talaga ako ng isang song, feeling ko yung Cream Zone na lang para may masagot ako sa question. Oh, maganda yung perspective ni Stella. Different experiences ang nakikita namin when we perform the same songs over and over. So, iba din yung nakukuha yung fulfillment na parang minsan, nakita ko, celebrity, sumayaw niyan. And since we've talked about gaano kagaling ng bawat miyembro, ang maganda niyan, guys, you have a creative control, 'di ba? Under 1Z. So, eto ba for you guys, blessing or medyo mas challenging siya? Kasi 5 kayo na ang daming mga creative juices na i-share, lalo-lalo na kapag merong kailangang pagdesisyonan ang grupo. Is it challenging or is it a blessing? Ultimately, para po sa akin, it's a blessing. Lakas ang boses. It's a blessing. Siyempre po, sa totoo lang, mas challenging siya. Pero kapag may inaalagaan ka, parang everything na pinaghihirapan mo at the end of the day, pag nakakamit mo siya or successful ka doon, parang mas fruitful siya or mas masarap yung feeling. Siyempre po, maraming agreements and disagreements pagdating sa group. Pero ultimately, ito sa amin, mas malaki siya sa amin Hindi siya about sa thinking lang ng bawat membro or thinking lang na feelings lang ng bawat membro. Meron kaming gustong mangyari na mas malaki pa sa grupo, sa buong grupo at sa buong company na itiningo namin. So, yun na lang yung kailangan mo i-consider. So, dapat isipin mo kung ano yung pinaka-goal natin. Yan po, blessing talaga siya. Pero blessing po siya sa amin lahat. Kulang ang oras natin. Hopefully, sana makapunta kayo dito sa aming studio at makipagkwentuhan pa sa amin. But before we end this interview, imbitahin ang ating mga kabayan dito sa UAE para mapanood ang inyong concert. I'm inviting everyone sa concert namin sa Dubai. Sa October 11 na po siya. So kung meron po kayong chance na mapanood, ngayon po pumunta po kayo and pag-enjoy tayo sa concert namin. Salamat po. Thank you so much. Thank you so much! And hopefully, sana makadalo ulit po kayo dito sa Tag 91.1. Salamat po. Blessed day. There you have it, SB19 sa Tag Pack Up na. Ako excited na tayo para sa concert.